Sumabog sa galit, BP Sara tinapos si Sharon. Nako, yan po ang ating alamin sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat. At eto na nga mga kababayan, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na po natin to. Ito pong si Abante mga kababayan. Nako. May birada na naman po si Abante sa mga Duterte. Sabi po kasi dito sa ang balita ngayon, Abante kay BP Sara, anong maiaalay mo sa bayan? Aba, talagang wala bang sa bagay, diba? So, patuloy muna natin. Sabi pa po niya dito, katulad ka lang ba ng iyong tatay? Ano ang may offer mo sa bayan? For example, if you're going to repeat the performance of your father as president, is that what you want? Is that what you can offer to the country? Ano ba masama sa ginawa ni former President Duterte? Sige nga, Abante. Ano bang ginawa? Pinaunlad ang Pilipinas. Peace and order. Ayaw mo ba nun? Diba? Pero ito si Abante, mas gusto niya pa ang nakawan sa ating gobyerno kaysa po sa maging maayos ito. Di ba? Di baling lang magkaroon tayo ng kamay na bakal, no? At least disiplinado po ang mga Pilipino. Hindi tulad ngayon mga kababayan. Walang kadisiplina. Kahit mga opisyal sa gobyerno, number 1 pang walang mga disiplina. Bakit? Sino ba ngayon, sa panahon ngayon, ang mga nagtitrending na mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Diba? Sabi niya dito, anong maiaalay mo sa bayan? No? Di yung magtrabaho siya, diba? Alam niyo, meron na siyang plano no? Ang maiaalay niya sa bayan, panagutin po yung mga nangurakot sa bayan. Bakit? Kabado ka ba, Abante? Grabe itong mga tanong ni Abante. Parang hindi niya na-experience. Parang hindi siya nakatira dito sa Pilipinas, no? Sabi niya, uulitin mo ba yung ginawa ng iyong ama? Oo, kung pwede lang. Kung pwede nga lang, habang buhay na lang ganun para mas tahimik ang Pilipinas. Diba? Tahimik, maunlad kasi maraming project. Diba? Maraming investor, maraming turista. Ayaw mo ba dun? Diba? Kaya itong sa Abante, ito, opinion lang po ito mga kababayan. Malamang, tumanggap po ito ng maleta. Tumanggap po ito ng maleta sa Abante mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan sa post ni Abante. Sabi po dito ni Alfredo, kung gano'n, she will be greatly loved by our people and end of her presidency for President Duterte. Finish his term with 87% excellent in both SWS and Pulse Asia survey. Mag-isip-isip ka naman, COMELEC appointed congressman. Ayan. Hindi nga pala ito nanalo. No? Appointed by the COMELEC lang ito mga kababayan kasi disqualify po pala yung kanyang kalaban. No? Sabi naman po ni Jaime, pastor ka ba o judge? Oo nga. If very Sara can be like her father's kind of service, amazing, no? Former PRRD has a phenomenal servant's heart to serve. Ayan. Why, Mr. Abante, are you scared of her and what she can do? Natatakot ka ba sa maaaring gawin niya? Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman niya gagalawin. Ikukulong lang naman ang mga kasalanan. Ngayon, kung may kasalanan ka, edi makukulong ka rin. Tumandang paurong or baka ulyanin na talaga. Baka nga ulyanin na ito. Hindi ito ulyanin. Mayroon kasi silang gamot, no, para maging ulyanin sila. Yung mali-malitang basura. Pag nandyan yan sa kanila, pag binigyan sila niyan, nagiging malilimutin po sa mga magagandang nangyari nung panahon po ni former President Duterte.
nga. Ay nako. Anyway mga kabayan, napakarami pa po ng comments at talagang dismayado po sila, no? Dismayado po ang ating mga kababayan patungkol po dito kay Abante. So ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto pa, may isa pa tayong pag-uusapan bago po natin i-play yung video mga kababayan. Eto naman. Eto oh, si Remulla. Binira po ang DOJ kung saan po siya nanggaling mga kababayan. Sabi po kasi dito sa post ng Batas PH, sabi po dito mga kababayan, sabi po ni Remulla, may problema tayo sa judiciary eh. Ha? Yan ay isa sa pinaka-problema ng Pilipinas ngayon. Kailangang ma-aware ang tao, panoorin nila yung ginagawa ng judiciary. Ang corruption, isang package yan eh. Kasama sila, court of law. Ayan mga kababayan. Kung saan siya galing, corrupt. No? Sabi niya ngayon, diba? Oh, sabi niya, ano yun? Yan, sabi niya dito, yan ang isa sa pinaka-problema ng Pilipinas ngayon. Ngayon. Sino ba ang nakaupo within this administration sa DOJ? Di ba siya ang nakaupo noon? Ibig sabihin mga kababayan, siya ang corrupt. Ngayon eh, buti kung sinabi niya noon, corrupt po ang judiciary, corrupt. Pero ngayon eh, edi umamin din kayo na sa panahon nyo ang pinaka-corrupt. Diba? Pero I think, grabe naman ito siya, no? Pwede ba madisbar ito? Kasi di ba, attorney rin ito. Pwede ba madisbar si Remulla sa mga sinasabi niya ngayon sa sa DOJ, no? Sa judiciary natin? Ipatawag si Remulla at maglabas po siya ng ebidensya that the Supreme Court or the judiciary system, no, ay talagang corrupt. Di ba mahirap naman kung magsalita ka lang na magsalita, no, wala ka namang ebidensya because supposed to be ombudsman, no, talks with evidence, no. O nagsasalita po sila na mayroong hawak na ebidensya. And if you are really, no, concerned about this, maglabas ka ng ebidensya, kasuhan mo kung sino man yung sinasabi mo. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dito is referring to himself actually. Totoo. Yan pong sinasabi ko kanina. No? Is he also liable for indirect contempt of Supreme Court? Pwede. Dalawa na sila ni Soto mga kaubayan. No? Mas maganda nga yun eh. Ayan. Ito, for example, 2028 na. Abangan lang po natin itong mga ni Remulla, itong mga statement ng Remulla. Kung ganun pa rin siya sa 2028. Kasi pwedeng masibak yan sa pwesto. Diba? Pwedeng masibak yan sa pwesto. Si Remulla. Tapos, sabi pa po dito, the next Supreme Court Justice of the Philippines. Ay, wag naman. Alam niyo si Remulla mga kaubayan, maganda lang sila pag nakikinabang sila. No? Maganda lang po pag nakikinabang sila. For example mga kaubayan, nagsalita kasi si Remulla, no? Patungkol po dito kay Revilla na hindi pa daw sinasoli yung 140 plus million, no? Hindi pa pinasosoli, nagsalita si Remulla, isauli mo na raw, Revilla, yung 140 plus million dyan sa pinasasauli ng Korte Suprema. Ang problema dito kay Remulla, no, dito kay Revilla, napakasigasig nila eh. No? Lahat ginagawa para lang sila, para si Revilla madali. Okay? Nadali na nga nila eh, pero ayaw pang tigilan. Malakas kasi sa Cavite. So, what I'm trying to point out mga kabayan, bakit si Revilla lang ang pinapasauli mo? Di ba? Marami dyan, bilyones po ang ninakaw. No? Kung talagang trabaho ng ombudsman ang magpasauli ng pera, bakit hindi nyo unahin itong mga hinayupak ng mga congressman na to? Bakit? Nakakahiya ba?
Nakakahiya po ba na ang uusigin ninyo ay mga kaalyado ninyo? Diba? Wala tayong magagawa dyan. Huwag kang pipili ng ano, justice is for all, no? Hindi po pinipili ang hustisya. Ngayon, kung pinipili mo ang hustisya, umalis ka na dyan sa ombudsman. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kabayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Eto na po mga kabayan, bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang ang kapal naman pagmumukha mo, ikaw na ang pinaka-plastic na taong nakilala ko. Ito ang naging sigaw na marami sa ating mga kababayan matapos nga pumutok ang balitang Ate Shawe, suportado sina Marcos Jr. at Lenny. Nagpahayag ng suporta si megastar Sharon Cuneta kina Naga City Mayor Lenny Robredo at Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos ang kanilang pagkikita sa Naga City noong Sabado. Sa isang Facebook post itong linggo, iginit ni Sharon na walang balimbing o plastikan sa naturang tagpo. Walang balimbing o plastikan. Balimbing ay iiwan ang tapat na samahan para sa pansariling kapakanan. Dagdag pa niya, ang nagmamalasakit ay lalagay sa tama lalo kapag natraidor at higit lalo kung para sa kapakanan ng taong bayan. Ang plastik ay lahat kinakaibigan para sa sariling kapakanan. Ang sibilisado at disente ay nakikitungo at rumerespeto sa sinumang rumerespeto sa kanya nang hindi sinusuko ang prinsipyo. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, hinikayat ni Sharon ang publiko na hayaan ng Pangulo na gampanan ang kanyang tungkulin. Let the President do his job. God bless the Philippines. Matatandang nakatanggap ng batikos ang megastar mula sa ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte matapos ang nauna niyang pahayag sa isang event na nagkaroon umano ng maling choice si Pangulong Marcos Jr. Oh, sabi po sa comment mga kababayan, bobo lang ang hindi nakakaalam niyan. Okay? Our future President VP Sara Duterte always God always protect you po. Amen. Ayan mga kababayan. Bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, matatandaan kamakailan lamang kung saan naging viral sa mundo ng social media ang naging pahayag ni Sharon Cuneta kung saan ay kanyang sinabi na nagsisisi daw di umano si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi si Kiko Pangilinan ang kanyang pinili maging vice-presidente nung pagtakbo nito sa nagdaang national election. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagalit at tinawag na plastic ang nasabing aktres. Ayon pa sa official report nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. Walang VP Sara, walang Presidente Marcos Jr. Roque, excuse me po, kung hindi Correct. Vice President Sara, hindi siya naging presidente. Paano naging mali yun? Ito ang reaksyon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque matapos kumalat ang biro ni Sharon Cuneta tungkol sa napiling vice-presidente ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong 2022 elections. Matatandaan sa isang public event, pabirong binanggit ng actress na tila mali ang naging pagpili ng Pangulo sa kanyang running mate, isang pahayag na mabilis na kumalat sa social media at nagdulot ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. Bilang tugon ni Ginete Roque na hindi maikakaila ang naging papili Vice President Sara sa tagumpay ni Marcos sa halalan. Ayon sa kanya, ang tambalang Marcos Duterte Unity Team ang naging susi sa landslide victory ng 2022, pinagsama ang malawak na suporta mula sa dalawang pinakamalakas na political bloc sa bansa. Sa pananaw ni Roque, kung wala ang Duterte brand at solidong suporta ng mga tagahanga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay malabong makakuha ni Marcos ang ganong kalaking panalo. Para sa kanya, malinaw ang sagot, walang VP Sara, walang President Marcos Jr. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umanigan ng sawat-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, yan ang tama, kung hindi dahil kay Sara, hindi maging presidente si Bongbong Marcos.
dahil si Amy at Bongbong Marcos mismo nagpunta ng Davao at kinausap nila si Sara. Ayon sa kwento ni Amy Marcos na si Bongbong Marcos na lang muna daw ang tatakbo ng pagkapresidente at mag-vice na lang muna daw si Sara na nasa panahon noon ni si Sara ang gusto ni Digong na tatakbo pagkapresidente. Kaya kung hindi si Sara ang nagpaparayo sa mga Marcos, hindi maging presidente si Bongbong Marcos. Totoo naman, never manalo si Bongbong kung hindi dahil kay Vice President Sara. 2 beses na silang naglalaban ni Leni pero never nanalo si Bongbong Marcos. Ibinoto ko lang yang Bongbong Marcos na yan dahil kay VP Sara. Daming bobo dito. Matagal nang nalibing ang mga Marcos sa politika. Nang binitbit ang Marcos ng mga Duterte kaya nabuhay ang Marcos ulit. Huwag kayong mga bubububuhan kasi alam natin lahat na di mananalo si Bongbong Marcos if di siya binitbit ni Sara. Ako binoto ko si Marcos dahil kay Sara, totoo yan. So yan mga kabayan, sabi nga dito sa comment, true, kung walang BP, di mananalo si Marcos. Dapat nga taong bayan ay magsisi. Kaya bakit siya binoto? Bilang presidente, sayang ang boto, di ba? Balimbing si Sharon. Ayan. So yan mga kabayan, ano po inyong opinion patungkol po sa video ito mga kabayan? Just comment down below. At syempre po mga kabayan, huwag kalimutang i-like po ang video ito. Malaking tulong po yan mga kabayan. Maraming salamat po.